Sama-sama po tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayon si Sang Colby ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa Kanya ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isamang sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ipinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda.
Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas at pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at tilang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina, pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kadagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot, at ang sarili mo'y ipinaaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa.
kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ng kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula, kaya sinasabi ko sa inyo, sino man lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, ang mag-asawa sa iba'y nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangungalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkaganon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumatanggap dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga parishioners po, sa mga pilgrims, at galing din po sa mga bisita. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang karanasan ng tao ay isang katotohanan na kung saan dito nating makikita ang katapatan ng bawat isa. Kung pag-uusapan po natin ang sakramento ng pag-aasawa o sakramento ng pag-iisang dibdib, ay ito po'y isang bukasyon na kailangan ng punong-puno ng sakripisyo. Sapagkat ang bukasyon pong ito ay regalo sa mga mag-aasawa at meron din tayong tinatawag na single blessedness na kung saan inialay nila ang kanilang buhay na hindi po sila makapag-asawa religiously po. And then, yung pong pagpapari o pagiging religyoso o ang pagpamadre. So lahat ng ito ay pagtawag ng ating Panginoon. Sapagkat bawat nilalang ng ating Panginoon may kanya-kanyang ibinigay. Kaya't sa mga pagkakataon na minsan nagtatanong ang mga tao, especially po yung ibang, sabihin po natin, gusto nilang malaman kung bakit gano'n. Katulad, bakit kayo nagpare, bakit kayo nagmadre, bakit di ka nag-asawa. Mga katanungan na realidad na masasabi po natin in the human perspective, pwede namang mag-asawa, bakit di kayo nag-asawa. Well, sa buhay po natin, bilang, sabi natin, tinawag ng ating Panginoon, ang nagpapasaya sa isang tao ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Katulad na lamang po sa ating Ebanghelyo na tinutukoy dito ang sakramento ng pag-aasawa. Ano bang tingin po natin sa sakramento ng pag-aasawa? Bilang isang Kristiyano, pag sinabi po mag-asawa, this is a covenant. This is a commitment. Pag nag-aasawa ang isang mag-asawa, hindi dahil sinasabi nilang mahal lang nilang isa't isa, kundi mayroong malalim na pinag-uugatan ang kanilang pagmamahal. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, nabanggit po ng ating Panginoong Hesus mula sa pagtatanong ng mga Pariseo kung bakit pinahintulutan ni Moises na maghiwalay ang lalaki
sa kanyang asawa? Simple lang po ang sagot. Dahil sa katigasan ng ulo. Kung titingnan po natin sa buhay po natin, kung ang mag-asawa ay sentro ng kanilang pamumuhay ay ang ating Panginoon, ibig sabihin, hindi ka lang nakikipag-covenant para lang sa inyong mag-asawa, kundi sa harapan din po ng ating Panginoon. Sapagkat bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag ng Panginoon sa bukasyon ng pag-aasawa, malalaman po natin ang kahalagahan dahil ang kahalagahan na ito ay simulain ng ating Panginoon para mabuo ang pagmamahalan ng isang mag-asawa. Anong nagiging dahilan kung bakit ang mag-asawa ay masasabi natin sa huli naghihiwalay? Sinasabi nga po sa ating Ebanghelyo, hindi kagustuhan ng ating Panginoon, kundi kagustuhan mismo ng tao. Dahil sa katigasan ng ulo. At ano yung pinagmumula ng katigasan ng ulo? Marahil po, wala naman pong perpektong mag-asawa. Walang perpektong tatay, walang perpektong nanay. Sinasabi nga po natin, may mga hidwaan minsan, pero hindi po nangangahulugan na ang solusyon sa problema ay ang pagkakaroon ng hiwalayan ng dalawa. Kaya nga may tinatawag po tayo, during na kayo bago magkasama, mag-asawa, kinikilala nyo ang bawat isa. Sapagkat ang buhay ng pag-aasawa, hindi yan katulad na kumain ka ng mainit na kanin na iluluwaw pag naramdam mong mainit. Kaya kung titingnan po natin sa buhay po natin, kinakailangan mayroong malalim na sakripisyo at malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay mag-asawa ay regalo ng Diyos. Hindi dahil sa papel, higit pa po yun. Kung naiintindihan po natin ang sakramento ng pag-aasawa. Sapagkat ang sakramento ng pag-aasawa, hindi lamang para sa kaalaman in public, kundi lalong higit, hindi lang sa batas ng tao, lalong higit sa batas ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon na tayo po bilang isang Kristiyano, bilang isang bumubuo sa tahanan ng ating Panginoon, na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, lagi po nating iisipin, lahat po tayo ay mayroong mga pinanggagalingan ng ating mga isyu. Pero ito pong mga issue na mayroon po tayo ay kaya nating kaya natin bigyan ng solusyon sa buhay. Katulad na lamang po kung minsan mayroong mga hindi pagkakaintindihan, saan ba nagmumula ayon? Kaya mahalaga po sa isang mag-asawa, lalo na po pag sila po ay kasal sa simbahan, ay yung pagkakaroon ng katapatan. Mahalaga po ito sa buhay. Kasi kung tapat ka sa iyong asama, how much more sa ating Panginoon. Mahalaga po ang pagiging tapat kasi humarap tayo sa dambana, hindi dahil para ipakita sa ating mga kaibigan, hindi lamang dahil sa meron tayong kasulatan, sapagkat tayo po ang makapaghiwalay lang po sa isang mag-asawa kung mamatay ang isang partner. Pero sa huli pa rin po, mananaig pa rin ang kabutihan ng Diyos sa bawat mag-asawa. Kaya't sa mga pagkakataon po, halimbawa pong hindi pagkakaroon pagkakasunduan, kinakailangan pag-usapan. Dahil ang pag-uusap ay isa sa napakahalaga ng sinyales ng kanilang magandang pagsasamahan. Maraming na pong naging successful sa kanilang pagsasama. Bagamat minsan may mga ugaling lumalabas pag sila po ay mag-asawa na. Pero psychological lang po yun. Kasi nga po, sabi ko nga po, hindi po lahat pare-pareho. Kahit sa isip at puso, hindi pare-pareho ang kanilang level. Pero hindi mo inasawa ang iyong partner, hindi dahil maganda siya, hindi dahil guwapo siya, kundi dahil sa pag-ibig ng katapatan na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang sakramento ng pag-aasawa ay tahanan ng mag-asawa. Kaya ang kahalagahan, ang kasagraduhan ng pag-aasawa
ay isa sa napakahalagang misyon sa buhay ng isang Kristiyano na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, marami na po tayong nababalitaan na mga nangyayari sa mag-asawa. Inuulit ko po sa ating simbahan, hindi po pwede ang divorce. Ang meron lang po tayo ay annulment. Pero napakatagal pong proseso dahil ang gusto ng simbahan ay lalo pang mapaigting ang kanilang pagsasama. Kaya nga po, every time na nagpapay ng annulment, pinag-uusapan po ng mabuti. Dahil ang biyaya po ng ating Panginoon, sabi nga po, walang makapaghihiwalay sa Kanya. Walang sino magtao magsasabi na maghihiwalay sa dalawa. Kahit sino man. Dahil ito po ay nakaugat sa covenant sa ating Panginoon. Kaya ito po'y paalaala po sa mag-asawa. Bago tayo pumasok sa isang misyon ng buhay, lalo na po sa pag-aasawa, tingnan po natin, planuhin po natin ng mabuti. Nang sa ganon, hindi po tayo makompormiso sa buhay na papasukin po natin. Mahalaga ang pag-ibig, mahalaga ang pag-iisang dibdib, dahil dito ini-express po natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat mag-asawa. Inuulit ko po, tayo po bilang isang Kristiyano, suportahan po natin ang mga mag-asawa na kung saan mas nangangailangan ng suporta, lalong-lalo na po yung mga may pinagdadaanan sa buhay. Kaya't sa mga pagkakataon pong ito, sana po ang bawat isa po sa atin ay gamitin din po ng ating Panginoon para sa kapayapaan, hindi lamang po sa ating lipunan, lalong higit sa loob ng ating tahanan. Tayo po mismo pinagkalooban ng ating Panginoon ng ganitong sakramento. Kaya sa misyon, sa bokasyong iniatang sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa mga mag-asawa, tanggapin po natin ito ng kusang loob at ang ating Panginoon ay patuloy na susubaybayan ang inyong pagsasama. Patuloy na ipagkakaloob ng Panginoon ang pangangailangan ng buhay mag-asawa. Dahil pinangangalagaan po dito, hindi lang ang kanilang pagsasama, kundi ang bawat kaluluwa ng mag-asawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalubong aming sambahin, ang ngalan mo na may katatagan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinangning mo ang misteryo ng krus ng mga martir mong banal, ipagkaloob mo kami pinatatag ng banal na pakikinabang, ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay mata mo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao na nanamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang mga anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ibayan, kanyang paggaling at tabang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang hari ng mga hari, sa araw na ito ang kanyang birheng ina iniakyat sa langit. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Tayo lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa Ang langit. kanyang salita ay ating pakinggan, yung inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumupandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari.
Sa araw na ito, ang kanyang berheng ina ay iniakyat sa langit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang berheng ina ay iniakyat sa langit. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Diyos, anak, naging tao, pinasay aming pasan. Bigat ng kasalanan hanggang krus na bayubay. Ito kaming iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay aalay. Paningin liwanagan, tanglawan ng iyong ilaw. Kahit lalim o taas, aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay paganin, bigyan tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikaw'y paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita mo yung larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa at kalusugan. Unlad kaming lahat, payapang mabubuhay. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang binigyan lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Tayo po'y maupo. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na hain, dala sa dambana turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang binigyang lungkot ng aking kasalanan, mahabag ka sa akin. Talos naming tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasada sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem.
ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Talos namin tunay ang aming kasamaan, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ang kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay Diyos, tayo ang kanyang bayan, ang kawang kanyang pinapastulan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng umaga, kawaan mo ko. Sa pagdating ng umaga, kawaan mo ako. Ituro sa akin na dapat kong tahaking daan. Kawaan mo kami. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, kawaan mo ako. Tayo po ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Gawa tayo ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa akin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magliway-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Sa pagdulong natin kay Kristo na isinilang at namatay at muling nabuhay para sa kanyang bayan, dumalangin tayo. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagpala ka, Jesus, manunubos ng sangkatauhan. Hindi mo tinalikdang magbatan ng hirap at kamatayan upang tubusin kami ng iyong dugong banal. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Ipinangako mong pagkakalooban kami ng tubig ng buhay, ang bukal ng buhay na walang hanggan, panahalin ang iyong Espiritu sa buong sangkatauhan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Isinusugo mo ang mga alagad upang sa lahat ng bansa ay maipangaral ang mabuting balita. Tulungan sila na papalaganap ang tagumpay ng krus mong mapagpala. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Pinagkalooban mo ang pakikibahagi sa iyong krus ang mga may sakit at nahihirapan. Gawaran mo sila ng tiyaga at kalakasan. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina na mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, iligtas mo ang mga tinubos ng iyong dugo. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, ang mga dating nasa dilim, dahil sa di pa nananalig sa iyo, ay binigyan mo ng pagkakataong lumapit sa liwanag ng katotohanan mo na ipinangaral ni San Maximilian Maria Kolbe. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, bigyan mo kami ng katatagan sa pananampalataya at katapatan sa pag-asang dulot ng mabuting balitang itinuro niya sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.